Uunahan ko na kayo. Pwede niyo akong i-judge sa pagiging pasaway ko, pero pwede rin kayo matuto sa karanasan kong to. 15 years old ako nang magumpisa akong humanga sa mga babae, pero hindi ko sinubukang makipagrelasyon sa kanila. Nagkaroon ako ng textmate, si Arnel. Naging kami pero sa text lang. Tumagal kami ng 2 years na magka-text pero nang magkita na kami, lahat ng ini-imagine ko na itsura niya ay nawala lahat. Malayong malayo sa niisip kong itsura. At dahil dun, ginost ko siya. Nawala na ako ng pakialam kahit pa-text siya ng text sa akin. Ilang buwan lang ang nakalipas. Nagkaroon ulit ako ng bagong textmate. Girl naman. Taga Davao siya. Tawagin na lang natin siyang si Melody. Siya ang pinakaunang babae na nakarelasyon ko. Never kami nagkita sa personal ni Melody, pero nagbigayan naman kami ng pictures kaya alam namin ang itsura ng bawat isa. Maganda si Melody. May hawig siya sa isang Hollywood actress. Hanggang ngayon, friend ko pa din siya sa Facebook. Nasa UK na siya ngayon. Habang kami pa ni Melody, ay may namit akong lalaki. Tawagin na lang natin siya si CJ. Sobrang bilis na naging kami ni CJ. 1 week pa lang niya akong nililigawan ay sinagot ko na siya agad. Pinagsabay ko silang dalawa. 3 months after na maging kami ni CJ, ay biglang nag-text sa akin yung high school crush ko. Lalaki to. Tawagin na lang natin siyang si Rob. Naging magka-text kami ni Rob at di naglaon ay niligawan niya ako. Dahil sobrang crush ko siya nung high school ako, ay agad ako nakipag-break kay CJ. Agad-agad ko ding sinagot si Rob. Sa pangalawang pagkakataon, si Rob at Melody naman ang pinagsabay ko. Hindi ako nagte-text kay Melody tuwing kasama ko si Rob. Kung ano-ano ang idinadahilan ko sa kanya at naniniwala naman siya agad. Nakalipas ulit ang 2 taon. Kami pa din ni Melody pero madalas na kaming mag-away. Kami pa din ni Rob pero ramdam kong hindi na ako masaya. Inaantok na ako kapag kasama ko siya. Hindi lang ako nakikipaghiwalay dahil feeling ko wala nang magkakagusto sa akin. Takot ako mag-isa. Nagkaroon na naman ako ng bagong textmate. Tawagin na lang natin siya si Rose. Sobra kaming naging close ni Rose. To the point na kinikwento ko na sa kanya lahat ng tungkol sa amin ni Melody at ni Rob. Sa ilang buwan, nakatext ko si Rose ay hindi ko na naiwasang magkagusto sa kanya. May ugali kasi siya ng gustong-gusto ko. Taga-probinsya ako. Siya naman ay taga Maynila. Kami pa din ni Melody at ni Rob nang magtapat ako kay Rose. Nung una ay ayaw niya dahil may mga karelasyon ako. Pero sinabi ko sa kanya na iiwan ko sila para sa kanya. Basta wag lang niya akong iiwan. Nakipaghiwalay ako kay Melody. Napilitan ako makipaghiwalay kay Rob. Naging kami ni Rose. Nagbigayan din kami ng pictures ni Rose nung kami na, pero nagkaroon kami ng pagkakataon na magkita dahil hindi naman kalayuan ang aming probinsya sa Manila. Naging totoo ako kay Rose. Naging tapat ako sa kanya kahit LDR kami. Pero ang tukso, ang hirap iwasan. 3 years na kami ni Rose nang makilala ko si Divine. Schoolmate ko. Unang kita ko pa lang kay Divine, iba na agad ang naramdaman ko. Unti-unti ay humanga ako sa kanya. Unti-unti ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na mabaliw sa kanya. Sa sobrang komportable ko kay Rose, pati si Divine na ikwento ko. Hindi ko naiisip dati na sobrang selfish ko pala. Hindi ko man lang pinahalagahan kung ano ang mararamdaman ni Rose. Nalaman ko ang number ni Divine. Tinext ko agad siya. Nag-reply din naman agad ito. Kinaibigan ko si Divine. Ang dahilan ko ay para mawala na yung kung ano mang pagkahumaling ko sa kanya. Alam to ni Rose, wala siyang reaksyon kaya akala ko okay lang sa kanya. Ganon ako kamanhid dati. Nung naramdaman ko na may pag-asa ako kay Divine, ay agad-agad ako nakipaghiwalay kay Rose. Siya pa ang sinisi ko. Sabi ko, wala na kasi siyang time sa akin. Hinayaan lang niya ako. Siguro alam na rin niya kung saan patungo ang aming relasyon. Sobrang saya ko noon dahil malaya na ako. Malaya na akong ibigay ang 100% na lande kay Divine. Ilang buwan lang ang lumipas at naging kami na ni Divine. Kay Divine ako sobrang na in love. Madalas ko siya nakikita sa school.
Madalas din siyang pumupunta sa bahay namin. Ako ang less pero siya ang pumupunta sa place ko. 8 years ang itinagal ng relasyon namin. Nakipaghiwalay siya dahil gusto na daw niya magkaroon ng boyfriend. Masakit pero pumayag ako sa hiling niya. Alam kong hindi ko siya mabibigyan ng totoong pamilya. Ilang buwan nang lumipas, nagkaroon na naman ako ng bagong girlfriend. Si She. Nag-live-in kami ni She. Akala ko siya na makakasama ko habang buhay. Masaya naman ako kay She. Matagal din kami naging magkaibigan nun kaya akala ko kilala ko na siya. Tumagal kami ng 5 years hanggang sa niloko niya ako. Nakipagrelasyon siya sa isang lalaki. Noong mga unang taon na naghiwalay kami siya, sobrang lungkot ko. Awang-awa ako sa sarili ko. Iniisip kong paano na ako, mag-isa na lang ako. Wala pa naman akong reserba kaya kailangan ko makahanap agad ng bago. May mga time na naiinggit na ako sa mga pamangkin ko dahil may mga jowa sila tapos ako wala. Magiging matandang dalaga na ata ako. My point is, dati sobrang takot ako mag-isa. Hindi ako nakikipaghiwalay kung wala pa akong reserba. Ayaw ko makaramdam ng lungkot kaya hindi pwedeng wala akong karelasyon. Ilang buwan din ako naiinggit sa mga nakikita akong magjowa, lalo na pag-araw ng mga puso. Galit na galit ako sa mga nakikita akong magjowa na masaya. Halos kalahati kasi ng existence ko sa mga nakarelasyon ko lang umikot ang aking mundo. Hanggang sa nakita ko na lang ang sarili ko na unti-unti ko nang na-appreciate ang mga nasa paligid ko. Una, nakilala ko ang K-pop girl group na Twice. Dati isa ako sa mga nababaduyan sa K-pop, pero ngayon, isa na ako sa mga sumusuporta sa kanila. Malaki ang naitulong sa akin ng Twice para makamove on. Sa papaanong paraan? Sa panonood ng videos nila sa YouTube. Sobrang saya kasi nilang panoorin. Makikita mo kasi sa kanila kung paano nila pahalagahan at ituring na pamilya ang bawat miyembro. Pangalawa, natuto akong i-enjoy ang volleyball. Dati nakikinood lang ako kapag nanonood si Papa, pero ngayon, ako na yun ang kasubaybay tuwing may laban. Pangatlo, naging plantita na ako. Nagiging payapa kasi ang utak ko tuwing tinititigan ko ang mga halaman ko. Isama ko na rin ang mga alaga akong pusa at aso. Sobrang na-appreciate ko na sila ngayon. Sila na ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng ngiti sa mga labi ko. Pang-apat, nagkaroon na ako ng time sa pamilya ko. Dati kasi halos hindi ko na sila pinapansin. Narealize ko, napakadaming bagay pala ang pwedeng maging dahilan para sumaya. Ito ay kung bubuksan ko lang ang aking mga mata sa kung anong i-offer ng mundo sa akin. Hindi ko naman pala kailangan ng jowa para maging buo. Ngayon, hindi na ako natatakot na mag-isa. Ilang taon na din akong single, pero ramdam ko sa sarili ko na kontento na ako sa kung anong meron ako. Masaya at payapa ang utak ko. Walang drama, walang emotional damage. Kaya kayo na nakakaranas ng lungkot ngayon, subukan niyo rin ang ginawa ko. Baka sakaling makatulong din sa inyo. Hanggang dito na lang po. Itago mo na lang ako sa initial na M at L.